Maraming personalidad kabilang ang ilang opisyal ng pamahalaan at local manufacturers na nagpapahayag ng suporta sa paggamit ng ivermectin. Ngunit binigyang diin ni Food and Drug Administration Director General Eric Domingo na hindi ito rehistrado bilang gamot kontra COVID-19. Ayon kay DG Domingo, rehistrado ito bilang anti-parasitic drug o gamot para sa heartworm disease para sa hayop. Kaya hindi sapat na batayan ang mga patotoo ng ilan upang aprubahan ang paggamit ng ivermectin sa tao. As an anti-COVID-19 drug kasi, kulang pa talaga yung pag-aaral. Ang scientific review kasi it has to be talagang widely proven, no? Bago natin makita. Hindi kasi mataas na level of evidence yung mga testimonials or yung mga anecdotal reports. Bago ma-approve ang kahit ano pong gamot na ginagamit sa buong mundo, kailangan talaga dumaan sa siya masusing pag-aaral. At saka ma-prove talaga niya na useful siya. So until then, hindi pa talaga natin siya ma-approve as a COVID-19 drug. Pero yun nga, as an anti-parasitic drug, ay maaari naman talaga siya i-rehistro dito sa Pilipinas. Maging ang manufacturer ng ivermectin na Merck ay nagpahayag na wala itong scientific basis para sa potential effect ng gamot laban sa COVID-19 sa mga isinagawang preclinical trials. Nilinaw ng FDA na magkaiba ang ivermectin para sa tao at sa umiiral na rehistradong ivermectin sa bansa para sa mga hayop. May isa na anyang manufacturer na nagpahayag na magsumite ng Certificate of Product Registration o CPR application para sa ivermectin pero hindi bilang anti-COVID-19 treatment kundi bilang anti-parasitic drug. Sakaling maaprubahan, ito anya ang kauna-unahang CPR ng ivermectin bilang anti-parasitic drug para sa tao dito sa Pilipinas. Meron nang isang nag-apply for Certificate of Product Registration. And we also met with them and then told them the process and the requirements. At sabi nila, magsasubmit na rin agad sila ng requirements as soon as they can. CPR as an anti-parasitic. Kasi may hirapan pa sila na mag-apply ng CPR as an anti-COVID-19 drug dahil wala naman pa tayo talagang very clear na scientific evidence for it at this time. Dagdag pa ni DG Domingo, dahil wala pang CPR ang ivermectin para sa tao, maaari namang mag-apply ng Compassionate Special Permit ang mga doktor na nais magbigay nito sa mga pasyente. Ngunit paalala ng FDA, ang mga medical professional na gagamit nito para sa tao ay may responsibilidad sa mga makararanas ng anumang masamang epekto o side effects nito. May posibilidad na magiging useful itong ivermectin against COVID-19. May possibility din kasi na hindi. At hinihintay lang po talaga natin yung mga resulta ng mga clinical trial dito. But in the meantime, ang talagang approval ng ivermectin isa sa anti-parasitic. So pag ginamit po natin siya, ito tinatawag nating off-label use, no? Meaning depending on the wisdom of the doctor, examination niya sa pasyente, naiisip niya na maaari itong gamitin para sa ibang sakit aside from the sakit na talagang design ng gamot na ito. Bilang health workers, responsibility natin ito na maiintindihan ng mga pasyente natin kung ano yung mga gamot na ibinibigay natin sa kanila at yung mga maaaring maging epekto nito sa kanilang katawan. Hindi rin inirerekomenda ng FDA ang pamamahagi nito sa publiko nang walang Compassionate Special Permit. Babala rin ng FDA, huwag bibili sa mga ibinebenta online ng ivermectin, maging ng Lianhua Qingwen o anumang uri ng COVID-19 treatment dahil maaaring magdulot ito ng panganib sa kalusugan. Higit sa lahat, hindi rehistrado ang mga gamot na ito kontra COVID-19. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.